Muli po pagbati ng isang maganda at mapagpalang araw ng panambahan at umaga sa ating lahat. Salamat sa Diyos at muli na sisilayan natin ng mga kapatiran ngayong umaga, maging mga bisita. No? May nakikita ako mga bagong muka sa ating kalagitnaan. Kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa Grace Baptist Church at magiging yung mga tumutunghay sa amin sa pamamagitan ng Zoom at Facebook. At I would like also to recognize our brethren, Manong Joe and Sister Evie, all the way from UK. Good to see you, brother and sister. At salamat sa Diyos, na tayo ay sa gitna ng maraming ingay sa mundo ay meron tayong panahon para muling makarinig ng mabuting balita. At pag sinabi ng balita, itong nakaraang linggo, hindi nyo malaman kung alin pipiliin nyo, yung mabuti o siguro mas mahirap mamili na masama. Isang medyo natunghayan ko ay yung balita na yung kung may pag-asa, yung mga naging biktima ng isabong at meron ng arrest warrant doon sa sinasabing chief person doon, si Charlie Atong Ang. Bagamat siya ay hindi pa nahuhuli ngayon. At yan lang, isa lang sa mga hindi magandang balita yan. But if we go out of the country, amidst the corruption scandal, of course, ay nandun din sa Iran. Nakikita natin yung nakakalungkot na mga nangyayari, yung binabaril ang mga nagpo-protesta laban sa kanilang gobyerno dahil sa mapanupil na governance ng kanilang namumuno si Khamenei. At maging sa pinakamakapangyarihang bansa sa Estados Unidos, nakita natin ang sinasabi ni President Donald Trump na seemingly insurrection dun sa city of Minnesota, kung saan kasi may pinatay na isang babae ng isang agent ng ICE or ng Immigration and Customs Enforcement of their country. So nakakalungkot pag ganito ang nakikita natin mga balita, yung mga kaguluhan, walang pagkakaisa. At alam natin, sa likod ng mga nangyayaring to ay siyempre meron talagang mga namumuno sa bawat pangyayari, lalong-lalo na pag nag-uusapan ay ang lupon ng mga tao. Alam natin, hindi kaila na kailangan na andun ang mga namumuno para magkaroon ng kaayusan. At hindi natin maikakilala din na marami may magandang layunin. Ngunit sa kalagitnaan yan, ay karamihan itong mga lead person sa mga namumuno ay naandun ang mga personal na interest. Minsan yun ang nangunguna sa kanila para sila ay makinabang at manamasa doon sa kanilang kapangyarihan. At kung ganyan nga ang layunin ng mga namumunong nito, alam na natin ang mga magiging epekto nito. Yung kahihitnatnan, ito ay masisira o mawawasak ang samahan, ang mga institusyon, ang mga organisasyon dahil walang kaisahan. At kung yan ay nangyayari sa paligid natin, sa mga ordinaryong grupo ng mga tao, malinaw na ang iglesia ay hindi ligtas dyan. Hindi lamang sa mga namumuno, kundi maging sa mga ordinary members ng iglesia. Kapag umiral ang sariling interest, nauuwi ito sa pagpapataasan o pagmamalaki at walang pagpapakumbaba sa loob ng iglesia. At kapag ganyan ang nangyayari, asahan natin na lalabas ang hindi magandang epekto o bunga nito. Yan nga ang nais iwasan at pinamamanhikan ni Apostol Pablo sa marami sa kanyang mga sulat. At tayo nga ngayong buwan tinutunghayan natin ang kanyang sulat doon sa iglesia ng Pilipos. Alam natin, when it comes to the Ephesian church, this is one of the beloved church of the Apostle Paul. Bakit? Sila ay matapat na nagpapangaral ng salita ng Diyos gaya ng ginagawa ng ating iglesia. Ngunit at kasama pa doon, siya ay naging katuwang at binibigay nila ang kanilang suporta. Ngunit sa gitna nun ay nandun ang matinding panganib na maapektuhan ng kaisahan. At dahil nga yan ay sa kawalan
ng kababaan. At muli, inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa aklat po ng Philippians or sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos. Babasahin po tayo, pagsisimulan po natin ang ikalawang kabanata. Babasahin po natin ang verses 1 to 11. Ephesians 2 verses 1 to 11, and I shall be reading in the Tagalog Bible. Itong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroon anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip. Magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman at sa papaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ang bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Tayo nga po ay nagpapatuloy sa aking maikling serye patungkol sa ang patotoo ng iglesia. Dahil sa panahon natin ngayon, ay kaliwat kanan ang kontrobersya na hinaharap ng maraming iglesia, hindi lang sa ating bansa, ngunit sa buong mundo man. Nandyan na ang mga controversial issues like sexual immorality, ang pakikialam sa politika, at pangungurakot, ang mga maling katuruan na alam natin naglipa na yan sa maraming iglesia, at maging ang mga awayan o ang pagkakahati-hati kahit sa mga humahawak sa Reformed theology. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kung kayo ay nagiging observant, ito ay malungkot na nangyayari sa ating paligid. Gaya ng kaalaman at kung tutuusin na hindi na bago ito sa atin, ito ay nangyayari pa kahit sa pagsisimula pa lamang ng Kristyanismo. Kaya nakita natin kung paano na lamang ang pagsusumikap, of course, pinangunahan ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol, ng kanyang mga disipulo, para ipangaral ang kanyang ebanghelyo. Dahil alam natin napakahalaga ng pagkakaisa sa isang iglesia. Gaya ng kaalaman at karanasan natin, tunay na napakahirap makaamit ang kaisahan o ang pagkakaisa. Dahil ang tinuturo ng mundo ay ang pagmamataas, ang haughtiness at pride. The sin of pride has been one of the most pervasive malaise of our world that is experiencing. At alam natin yan, doon pa lamang kay Lucifer, siya ang pinakamataas na nilikha ng Diyos. But because of pride, he fell. At pag sinabing pride, ito ay pagmamataas at pagtrato sa sarili na mas higit kaysa sa iba. At yan nga, yung binasa natin, At nangyayari ito halos sa lahat ng institusyon o mga lupon ng tao dito sa mundo. Kaya, napakahalaga ng
patotoo ng iglesia, mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon kung saan sa gitna ng bangayan o pagkaaway-away, ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo ay dapat tanglaw sa napakadilim na mundo, bunga ng kasalanan. Kaya dahil dyan, minabuti ni Apostol Pablo na pagkatapos isaad ang kaisahan doon sa iglesia ng Pilipos, ay kanya kaagad idinugtong ang paalala na dapat ipinamamalas o ipinamumuhay ang kababaan ng bawat mananampalataya dahil ito ay nagmumula sa Diyos. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng simpleng mensahe ngayong umaga. Ang iglesyang nakikilalang may kababaan ay lalong nagpapaningning sa kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. The church characterized with humility shines forth the glory of the supreme God. Again, ang iglesyang nakikilalang may kababaan ay lalong nagpapaningning sa kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. Ito ang hindi natin makakaligtaang simpleng mensahe sa binasa natin. Mukhang mahaba pero hindi. Yan ay very glaring. Kung tutuusin, napakayaman itong binasa natin. As I read the different references, commentaries, you can have at least divided this message into two. But I decided to make it one so that makapag-focus tayo dun sa general theme that I would like to give you this month. And yun nga yung patotoo ng iglesia by way of humility. At ito nga ay patungkol ay sa kaisahan ng iglesia na binigyan ng malaking pagpapahalaga ni Pablo kung saan ang kababaan o ang humility ang napakahalagang sanggap para maipamuhay at maipakita ang kaisahan ng iglesia ng Panginoong Yesus. Bilang tapat na katuwang ng apostol sa mga kapatiran sa Pilipos, nais niyang mapanatili o ma-preserve at mapag-ibayo pa ang kanilang pagkakaisa sa pagsulong ng Ebanghelyo. At nakita natin kung paano na lamang gumugol si Apostol Pablo ng panahon at paalala na sa larangan ng kababaan o pagpapakumbaba ng mananampalataya. Kaya nung binanggit ko kanina, ang pagpapakumbaba ay napakahirap makita kahit sa loob ng isang iglesia. Dahil hirap na hirap ipamuhay ito ng maraming tao. Kung sa labas ng mundo, talagang makikita mo yan. Sabi mo, it's normally I, it's me. But the church is never spared with that reality. One of the classic meaning of humility is, it is not thinking of less of yourself, it's thinking of yourself less. Yan ang isang katangian ng pagsinabing humility. Again, hindi yan pag-iisip ng sa sarili mo ng kokonti, kundi ang totoong kababaan ay ang pagtrato sa sarili mo na ikaw ay mababa. Yan ang ibig sabihin ng humility. At dahil nga dito, guys, sinabi ni Apostol Pablo, ay napakayaman ng mga salitang kanyang binitawan. Ngunit sa umagang ito, dalawa lang ang gusto kong ibigay sa inyo na katuruan o katotohanan patungkol sa kababaan ng mananampalataya. Ito ang una, palagiang isinasaalang-alang ang kapakanan ng kapatiran. Always thinking of the welfare of the brethren. Again, palagian, always isinasaalang-alang ang kapakanan ng kapatiran. At ang pangalawa, ang pagpapamalas ng kababaan ay tumuturo sa kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. Demonstrated humility points toward the glory of the supreme God. Again, ang pagpapamalas ng kababaan ay tumuturo sa kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. Ito nga ang malinaw at simpleng mensahe ni Pablo. Kapag kaisahan sa iglesia ang pinag-uusapan, kinakailangan merong palagiang
pagsasaalang-alang kapakanan ng kapatiran. Malinaw ang connection sa binasa natin, yung verses 1 to 4, balikan niyo yung chapter 1, verses 27 all the way to the end. Na kung saan hinimok ni Pablo ang kahalagahan na ipamuhay sa iglesia ang kaisahan na may kababaan upang maging ganap ang kanyang kagalakan. Yun nga yung when Paul wrote this letter, he was full of joy because of the partnership of the Philippian church. And he was expressing this. That's why he made a very exhaustive exhortation or reminder to the Philippian church. At gaya ng natutunan natin nung nakaraang linggo na ang sinasabing ang iglesyang may kaisahan ay lalo nagpapatingkad sa ebanghelyo ni Kristo. Muling idiniin at pinatunayan ng apostol kung saan nagmumula yung kaisahan yon or yung tinatawag na unity. Kaya dito sa verse 1 pa lamang ay sinabi ni Pablo na ang kasiglahan na kay Kristo ang kaaliwang dulot ng pag-ibig at sa pakikisama ng Espiritu. Tignan nyo binanggit niya yung si Kristo, pangalawa yung pag-ibig. Pag sinabing pag-ibig, nanggagaling yan sa Diyos Ama. At sinabi yung fellowship of the Spirit, Paul was simply invoking here the unity of the triune God. Ito yung sinasabi ni Pablo. Dito nagsisimula ang kaisahan. At napakaganda, kung doon na nagsisimula mula sa Diyos ang kaisahan, yan dapat ang pinanghahawakan ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Tayo dapat ay nagpapasakop sa katuruang ito. Ito ang nagbibigay kagalakan kay Pablo dahil meron siyang kasiguruhan o assurance dahil batid niya yung kaisahan na yon ay hindi lamang sa mistulang tao nagsisimula. Yun ay galing sa Diyos. Imagine, Diyos, meron silang unity, the three persons of the Godhead. At dahil malinaw ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, ay walang dahilan ang isang mananampalataya na hindi sundin ito dahil hindi tao mismo ang nag-uutos nito. Kaya doon sa ikalawang talata, mapapansin natin 2 to 3 times na binanggit na apostol ang patungkol sa kaisipan. Again, it's the mind. Whenever Paul writes his letters, he challenges believers to always have their mind focused on the scriptures. Na dapat may kaisahan ng pag-iisip, diwa at pag-ibig ang isang tunay na binago ni Kristo. Hindi nyo kung babalikan nyo yung binasa natin mga kapatid, hindi nyo dapat malampasan yan or makaligtaan yan. So ang simpleng tinuturo niya sa atin ay ang isang Kristiyano ay dapat may aktibong kamalayan sa uri ng kanyang pamumuhay bilang halimbawa sa iglesia. A Christian should have an active awareness of how his or her lifestyle as an example to the church. Ang isang Kristiyano ay dapat may active. Hindi siya natutulog, no? Para bang inherent na 'yan. Aktibong kamalayan sa uri ng kanyang pamumuhay bilang halimbawa sa iglesia. Kung talagang Kristiyano ka, dapat ay alam mo na malinaw na ang katuruang ito. Dahil galing nga sa itaas yan Hindi yan mistulang tao. At bilang kaakibat ng kaalamang ito, ang mananampalataya ay nagpapakita ng kababaang loob sa pamamagitan ng pagtrato sa kanyang kapwa Kristiyano na mas higit pa sa kanya o mas mataas pa sa kanya. Hindi dapat mauna ang pansariling interes ng isang nagsasabing siya ay sumusunod kay Kristo dahil siya ay malinaw na miyembro ng iglesia. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kung hahakbang tayo paabante sa verses 3 to 4, it's so clear that Paul has been telling, don't treat yourself highly, but treat the rest as higher than you. Kaya kinote ko kanina yung isang feature ng humility. It's not simply thinking less about yourself, but always think of yourself as really less, if not
the least. Kailangan idiin ito ni Pablo dahil nga sa panganib na maaring mahulog ang mga taga-Pilipos. Binanggit ko na yan, ang background ng Philippian church. They came from the within the Roman society, very learned people, and that has been very pervasive doon sa kapaligiran nila. But the danger is very real. At nag-manifest yan sa iglesia nila, di ba? Philippians 4, between two women leaders. I always use the example because yan ang pinakatotoong nangyari doon sa iglesyang yon. Euodia and Syntyche, walang nakalagay doon if they were able to resolve their differences. But that is very destructive within a church kung mangunguna ang pagmamalaki at pagpapataas. Pamilyar na tayo sa ehemplo ng mga migratory birds. Sa panahon ngayon ay ganitong malamig, marami ang lumilipad papunta sa mga warmer areas like us. At kung nakikita nyo yan, they always fly in the V formation. Alam na natin, yung nasa harapan, ang purpose niya, kaya siya nandun, and the way they are designed is para magkaroon na ma-minimize yung wind draft doon sa mga sumusunod na ibon. Pero yung nangungunang yon, mapapagod din yon. Kaya nangyayari, nagpaparamdaman siya ng kahinaan niya, siya na mismo pupunta na doon sa likod. Ginagawa niya yon bilang sakripisyo para hindi mahirapan yung mga kasunod nila. Kasunod niya hanggang makarating siya sa destinasyon. At true enough, they will always exchange places. Ibig sabihin, yung akala natin nangunguna, that bird will be the one all the way to the end? No. All the members of those flock will take that position until they reach their destination. At yan dapat ang malinaw sa ating iglesia, mga kapatid. Ang iniisip ay ang kapakanan ng mga kapatiran to be able to reach that destination. Hindi masamang maglingkod dahil yan ay tungkulin natin. Dapat lahat ay binibigay ang kanyang share. Alam natin, ang bawat isa ay kabahagi ng katawan ng Diyos. At hindi kaila, meron sa iglesia ang mga timid, o mga hindi tamad, timid, o mga mahiyain. Pero hindi kaila na meron din talaga minsan mga tamad. At kapag nakita nila na tila merong masigit sa kanilang mga kaloob o paglilingkod, sila ay panghihinaan ng loob para maglingkod kahit gusto nila. At yan ang malungkot na nangyayari. Marami sa iglesia at talaga namang masigasig, hindi natin dina-downplay ang kanilang contribution. Maaring totoo at malinis ang kanilang mga hangarin na maglingkod at puno ng kasigasigan. Ngunit, hindi pwedeng gamitin yan bilang dahilan para hindi mo na bibigyan ng pagkakataon, na hindi mo na bibigyan, hindi mo na ituturing na yung kala mo mas maliliit sa'yo, ay sa totoo lang masigit pa sa'yo. Yan ang nagiging sakit ng maraming iglesia. Baka ikaw ay ginapang na ng pagmamataas o pagmamalaki dahil sa tingin mo ay wala ng iba pa sa mga kapatiran ang kayang gawin ang ginagawa mo. Ngunit gaya ng mga ibong yon, tandaan mo ikaw ay mapapagod din. At mauupos pagdating ng panahon. At kapag may nangyari sa iyo at walang kapatid na natuto o nasanay na maglingkod para sa iglesia, ano magiging epekto nito? Magsasuffer ang ministeryo. Kaya ito ang ayaw mangyari ni Pablo. No? Again, we don't downplay your zeal to serve. Ngunit kailangan tulungan mo yung mga kapatid mo, isipin mo sila masigit sa iyo, that you have a need for them. Ngunit mas nakakatakot isipin na baka iba din ang layunin. Hindi may kakaila na meron din sa loob ng iglesia na may pansariling interest. At yan ay ang mas makilala sila ng madla ng mga tao para ma-satisfy ang kanilang delusion na sila ay sikat at mas hinahangaan ng iba. Wherever you point your eyes, brethren,
It's impossible that you don't see that kind of situation. Kaya yan yung malinaw na iniingatan ni Pablo nung sinulat niya ito. Kayo ay huwag magmataas. Gabayan niyo ang bawat isa. At kung patuloy mong lalabanan yan, ay alam mo na maaring idulot. Hindi pagkakaunawaan, tila paligsahan, nasisira sa kaisahan, at ang kalaunan ay ang pagkawasak ng iglesia o pagkakahiwa-hiwalay. Kaninong pangalan ang nasisira, mga kapatid? Sa iyo lang ba? Hindi ba ang pangalan ng banal na Diyos? At yan nga ang iniiwasan ni Pablo. Kaya ang hamon sa inyo, mga kapatid, seryosohin at ipamuhay mo ng tunay ang kababaang nanggaling sa Diyos. Take seriously and truly live the humility that comes from God. Seryosohin at ipamuhay mo ng tunay ang kababaang nanggaling sa Diyos. Kung matagal ka na sa iglesyang ito at paulit-ulit mo nang naririnig ang mensaheng ito, at kung hindi mo siniseryoso, ay maaaring tunay na napakalaki ng problema mo. Naway kahabagan ka ng Diyos at tunay na loobin niyang magpasakop ka sa kanyang salita at makapangyarihang biyaya. Kaya nga sinabi ni Pablo doon pa lamang sa bukana where did the humility come from? From God Himself. If you cannot obey God, then how much more can you obey man? At kung bata ka pa man sa iglesyang ito, ay maaga pa lang ipamuhay mo na ng tapat ang katuroang ito at madala mo nawa sa iyong pagtanda sa biyaya, sa gabay at kalakasan mula lamang sa ating Diyos. Kasihan nawa tayo ng Panginoon sa panawagang ito. Siguro wala nang hindi nakakakilala rito kay Augustine, si Augustine ang tinuturing na greatest father or greatest during the patristic period. At sabi nga ng mga theologians, he was considered the first to make systematic theology as an academic. And we know marami siyang sinulat na especially yung confessions na aklat and letters. And in one of his letters, letter number 118, actually it's also called section 22, na kanyang inaddress sa isang estudyante na ang pangalan ay Dioscorus dahil marami siyang katanungan patungkol sa relihiyon at patungkol sa dapat pamumuhay ng tao. Ito ang sagot ni Augustine. I will read in English. This way is first, humility. Second, humility. Third, humility. And however often you should ask me, I would say the same. Ang ganda na sinabi ni Augustine. Sinasabi niya dito na walang kababaan na nauuna, kung walang kababaan na nauuna, sumasama at sumusunod sa bawat ating mabuting gawa, ito ay mauuwi sa pagmamataas. At aagawin ito sa ating mga kamay ang anumang mabuting gawa sa sandaling masiyahan tayo dito. It will rob the humility that came from Christ because we feel, I love it. Kung wala kang pagpakumbaba. At yan ang nangyayari sa mga mundo natin, mga kapatid. At sa maraming iglesia. At para lalo pang maging mas malinaw ito, minabuti ni Apostol Pablo pagdating doon sa talata 5 na ibaling na ngayon mismo sa Panginoong Hesukristo bilang ehemplo. Kaya dyan tayo pupunta doon sa pangalawang puntos. Ang pagpamamalas ng kababaan ay tumuturo sa kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. Hindi ba ang layunin ni Pablo
above all things ay maipahayag si Kristo sa mga tao nung panahon na yun, lalong-lalo na sa mga hentil. Para sa Kanya, wala nang hihigit pa doon. And that should be the mindset of every member of this church. Kaya pagkatapos ng reminder na ipamuhay ang unity, together with unity, by way of treating others better than himself or herself, kailangan niyang linawin na may mas pinakahigit pang basihan o modelo ng pagpapakababa. At siya ay, gaya ng sinabi ko kanina, hindi mistulang tao lamang, kundi Diyos. At yan ay si Kristo. Kaya dun sa verse 5, ay gano'n na lamang ang pag-expound ni Pablo. Minabuti niya na gamiting halimbawa si Kristo kesa sa mga tao. But if you read later in the chapter, in verses 19, ginamit niya na siyempre yung mga sumunod sa katuroang yon. But in the person of Timothy, in Philippians 2:19, and then in verse 25, si Epaphroditus. So, makita natin na meron na talagang mga halimbawa na sumusunod sa katuruan ng kababaan para magkaroon ng kaisahan. At hinimok din niya ang mga mananampalataya na magkaroon ng sariling pag-iisip. Remember, kanina sinabi ko, again, it's the mind, but take note, in that passage is again, have the mind of Christ. You see how Paul is really challenging the mind of every reader and every hearer. It always speaks to the mind, yung salita ng Diyos. At kung titignan natin, himayan natin na kaunti doon sa verse 6, kung saan sinabi na hindi pinanghawakan ni Kristo na ituring ang kanyang sarili na kapantayan Diyos. What does it tell us, brethren? Even in the pre-incarnation stage, Christ already have that built-in humility. Ang linaw, natural sa isipan ng Panginoong Hesus ang kababaan. Kaya hindi siya umangal, hindi siya nagreklamo at nilabanan ang kanyang kahahatnan o pagkakatawang tao. Kung tutuusin, bakit niya kailangan magkatawang tao? Anong meron ng tao? Ang tao ay makasalanan, di ba? Napakasarap na ng kanyang estado doon sa kalangitan. He can relax by all means because He's God. But yet, even in that pre-incarnated stage, He already have that posture of humility o ng kababaan. Again, bakit niya kailangan bumaba sa level na makasalanan na tao na kung tutuusin ay kaaway at pinakasusuklaman ng Diyos? Yan ang sinabi ni Isaiah 59:2 and James 4:4, how despicable sinners are. At hindi pa natapos doon, again, taking the form of human is already despicable enough. And again, tingnan na, ano pang sinabi ni Pablo? Siya ay kinailangan pa maging alipin or slave. At sukdulang magpakababa. At mamatay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Yan ang sinabi niya sa verses 7 to 8. So if you summarize all those brethren, what level of humility pa ang kailangan mong matutunan? So ang tinuturo sa atin ito mga kapatid ay ang halimbawa ng kababaang loob ni Kristo bilang Diyos ang dapat nating maging huwaran bilang mananampalataya. Christ's example of humility, being God, should be the model of believers. It doesn't mean na magiging Diyos tayo, but if God condescended, nagpakababa, ano dapat na maging tugon mo? Nakita natin yung progressive level of humiliation ng Diyos. From the pre-incarnated stage down to a sinful human and then have to die by the most despicable form in the cross. How humble can that be? At yun ang layunin ni Pablo kung bakit niya pinapakita rito. Bakit? Ang ganda na sinabi niya sa verses 9 to 11.
na ang layunin ng Diyos ng pagpapakababa at pagpapakasakit ni Kristo ay para siya ay itaas bilang Panginoon at Diyos ng lahat para sa kalwatian ng kanyang pangalan. Everything is for God's glory. At ito ang kita natin kung gaano ka-consistent si Pablo, why he wrote these letters. Everything is for the gospel to be preached so that Christ would be preached. Well, you see how the apostle arranged all those things. From the human level, now to the godly level. Because he wants to give glory sa pangalan ng Diyos. At nakakalungkot na hindi naging ganyan ang pagkaunawa at ang pamumuhay ng maraming Kristiyano. Binanggit ko na kanina, we like to stay at the top. The fame, yung kasarapan, yung karangyaan, and I could identify so much more. Again, it's me, it's me, it's me, or it's I. Kaya, pag tinignan niyo yung mga maraming marketing promotions ngayon, for aging a person like me who's fan of basketball in NBA, ang isang hindi makakalimutan, lalo ng mga fan ni Michael Jordan like me, what was the classic slogan? Be like Mike. You know? Everyone wants to be Michael Jordan by way of being a basketball player. Many leaders want to be Ronald Reagan, considered one of the greatest presidents of US, or even their former chief of staff, Colin Powell. But no one wants to be below. Yan ang gusto ng maraming tao na ngayon. Walang gusto sa ibaba. But again, remember, when Paul invoked Christ, don't you forget, brethren, Christ went down to the dungeons of hell, the lowest that anyone can be. What example more do you want, brethren? Kaya itong simpleng hamon ko sa iyo, mga kapatid, kilalanin mo ang sukdulang kaluwalhatian ni Kristo na naglalagay sa iyo upang mamuhay ng may pagpapakumbaba. Recognize the ultimate glory of Christ that puts you to live a life of humility. Kilalanin mo ang sukdulang kaluwalhatian ni Kristo na naglalagay sa iyo upang mamuhay ng may pagpapakumbaba. Again, Christ took that form of man, sinful man, died on the cross, went to the dungeons of hell, but ultimately risen in glory so that every knee and tongue would confess Him as Lord. Napakahalaga, mga kapatid, na tanggapin natin na tayo ay napakababang uri na nilalalang sa harap ng kataas-taasang Diyos. Ngunit sa gitna nito, hindi nababagabag at hindi nagmamataas dahil tayo ay kinalugdan at ibinilang sa kanyang kaharian kasama ni Kristo bilang tagapagmana. Ang ganda ng mensahe ni Pablo kung babasahin niyo, mga kapatid. Okay, gaya sabi ko, napakahirap ipamuhay ang humility. But hindi mo kaya yan. You have to come to Christ. That's what Paul has been trying to hammer out in this message. It's God all the way. At kung titingnan natin, now being lowly and puny creatures, now being saved, at bilang kasama sa kanyang kaharian, hindi mo ba naiisip yan na napakalaking pabor at pribileyo? Maging malinaw sana ito sa atin, mga kapatid. And we also want to make this clear sa mga bisita natin dito. Maaring narinig nyo lang yung salita ng Diyos. Paulit-ulit. Yung mga nag-join sa amin sa Facebook, no? Ang linaw ng salita ng Diyos sa sulat ni Pablo. Tatanggihan mo pa ba?
Baka nagmamalaki ka na kaya mo maligtas pa rin sa sarili mo sa mabuti mong gawa. Paulit-ulit nang sinabi sa pulpitong ito na hindi ka maliligtas, kundi lamang sa pagpapakasakit na ito na ginawa ni Kristo. Sana ay maging malinaw na ikaw ay magkaroon din ng postura ng kababaan, makapamuhay na taglay ito, at magkaroon din ng pakikisama sa iglesia para maging kabahagi ng kaharian. Merong missionary, Andrew Murray. I don't know if some of you have heard of him. He lived during the 1800s until the early 1900s. 1828 to 1917 to be exact, yung kanyang buhay. Siya ay isang anak ng Scottish missionary sa South Africa. And he's a member of the Dutch Reformed Church. And marami siyang sinulat na libro at mga tracts. According to literatures, around more than 200. And one of his books has a title, Humility. Meron ng mga dinevelop na versions ito, Humility, the Beauty of Holiness. But he said one thing in this book, and I would like to read it. Ang ganda na sinabi niya, no? I'll read it in English. Humility is perfect quietness of heart. It is to expect nothing, to wonder at nothing that is done to me, to feel nothing done against me. It is to be at rest when nobody praises me and when I am blamed or despised. It is to have a blessed home in the Lord where I can go in and shut the door and kneel to my Father in secret and am at peace as in a deep sea of calmness when all around and above is trouble. Ang ganda na sinabi ni Murray dito. Ang kababaang loob na nagmumula sa Diyos, na nagbibigay ng kapayapaan, ay isang pagpapala. Ito dapat ang postura ng isang tunay na mananampalataya. Maaring nakakaranas ka ng kasayahan, ng karangyaan, o ng mga kabigatan man. Ngunit maalinaw ang paalala ni Apostol Pablo. Bilang iniligtas ni Kristo, seryosohin natin ang tunay na panawagan ng buhay na may kababaan upang sa ganito, ang ating iglesia ay buhay na patotoo sa pagtatanghal kay Kristo. Nagkakaisa at nagkakatulungan dahil may kababaan. At yan ang nilalaman ng ating himnong aawitin bilang pagtugon at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Okay sayang makita isang pagsasalin mula sa 1792 hymn na kinatha ni Joseph Swain. Sinabi nga niya doon sa 3 talata, walang pagmamataasan, panghahamak at inggitan, kakulangay pinupunan, may pagtutulungan. At sinundan pa niya sa 4th stanza, kapag ang pagmamahalan napapadamang lubusan, tunay na pagkakaisay tiyak na mamamasdan. Naway maging malinaw sa atin, mga kapatid, ang katotohanan ito. Si Kristo na pinagmulan ng kababaan, ang siya ring magbibigay sa atin ng kaisahan. Tayo po ay magsitayo at purihin at magpasalamat sa ating Diyos sa pag-awit ng himnong itong kaysayang makita. Tayo po ay magbukas sa panalangin. O aming dakila, mabuti at banal na Diyos at mabuting amang nasa langit, purihin po ang inyong pangalan sa inyong kadakilaan, sa inyong kabutihan at sa inyong katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli pagbibigay sa amin ng pagkakataon na marinig ang inyong salita. Napakaganda na mayroon kaming ganitong pagkakataon na muling mapaalalahanan ng kayamanan ng mga inyong katuruan
Salamat sa paalala ni Apostol Pablo na kung paano niya inibig ang iglesia ng mga taga-Pilipos, kung saan ang mga ito ay naging tapat at katuwang niya sa pag-ebanghelyo. Kami rin ay nakakaranas ng ganitong katotohanan. Ngunit hindi siya nagkulang sa paalala ng mga panganib na maaring mangyari sa iglesia. At hindi namin kinakailapang sa Panginoon. Nangyayari ito sa maraming iglesia at maaring sa amin ay meron din ito. Naway tunay na maging malinaw ang paalalang ito, especially sa larangan ng unity o ng kaisahan, kung saan ang napakahalagang sangkap ng pagpapakababa ay tunay na ipamuhay namin. Tunay na hindi madali para sa bawat isa sa amin na magawa ito dahil sa nananatiling kasalanan. Ngunit sa yaman ng katuruan na inyong pinamalas na marinig namin, kung saan ginamit ni Apostol Pablo na lahat ng ito ay mula sa iyo, O Panginoong namin Diyos, na kung saan ang kaisahan ay inyong pinakita, at sa kaisang yan ay nakita namin din ang kababaan sa pamumuhay ng Panginoong Yesus. Nawang yan ay tumimos sa aming mga puso at sa aming mga diwa, Panginoon, na ito ay maging natural na sa amin at tunay na hamunin kami na ipamuhay ito sa aming kalagitnaan. Napakahirap, Panginoon. Kami ay pinagpala nyo ng maraming mga bagay, maraming mga nakapag-aral, maraming natuto. At nawa ito ay hindi maging kaalaman lamang, ngunit ito ay maging makapangyarihang katotohanan at tunay na gumalaw ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan para makatugon at makasunod kami sa katuruang ito. Naway maging malinaw ito sa bawat isa sa iglesyang ito at maging sa mga bisita namin na maaring hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Nawa ay makita nila na wala silang pwedeng ipagmalaki, wala silang pwedeng ipagyabang, hindi ang mga mabubuting gawa, ngunit sa ginawa lamang ng Panginoong Hesus. Amunin niyo ang iglesyang ito, Panginoon, na tunay na makasunod. Tanggalin niyo ang maaring mga bahid ng pagmamataas o paglalamang o pagtrato ng kataasan sa mga kapatiran. Tunay na gamitin niyo ang Grace Baptist Church na totoong patotoo sa mundo para sa pagtulong na makapangyarihang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po aming Diyos, naway napuri ka namin ngayong umaga at sa aming pang mga gawain sa buong araw na ito, ay patuloy naming hiling na samahan kami ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po at tunay, Panginoon, na ngayon sa Kanya na nakakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.